Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Pukayat ng maningil na ang inang kalikasan. Libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit, mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham. Nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome sa tuyang programa Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na ninin Sabado. Primera dia sa bulan po kan Pebrero 2025. Wala Happy Love Month. napapansin sa Happy Love Month. mga Naramduman ko sa aldaw na ini, ka nakaaging taon, yaon kami sa ASJ Farm. ng hangin, Nagkaon kami ni Father Momoy Buda ni Chief Ramir. ilog na Nin Peking duck. At saka iba-ibang tamanyo ning mga pakwan na pigpatalubo dyan sa SG Farm. Good morning kay Sir Mark J. Sanchez at saka kay Sir Abunjo Sanchez. Yan po sa SG Farm San Agustin sa Dibon. Bano mga tugang, garo day tama kaibanan si Father mo ito nasa travel. Wala dyan sa Zoom, wala sa Zoom adi. Wala sa Zoom. So ako pa sa lingkod, Mardila, dahil ibasa dit sa napirotian. Pero baka sakali kung mamaya papasukin natin si Father mo pag nagkama pa di. Lado technical, yaon po dyan si Kuya Nems Flora. Yaon man si Jerome Nico Martinez. Sa di si GB Social Media Department so pong IT. Kami po kabos, minapaabot po ni sarong maugmang morning. Sana po okay ka mo. Salamat ha, nag-init na. Sana maubas na. So, nagkukurong kumpul pang tubig. Digi po sa Barangay 23. Alright. Bueno, mga tugang, isa sa tatalakayin natin ngayong umaga, ang may kinalaman sa
yung kamautan baga kang sa tuya pong gobyerno sa Albay na maging 100% renewable energy kita by 2030. And ka nakaaging taon, kung marumdumang pindo, nagkaigwaning sarong masasabi niya tong significant na milestone matapos na gibuhon ito po na Energy Investment Summit na kung saan naka-konsigir ang Albay nin 84 billion pesos na pledges para makagibo ng 1,250 megawatt na renewable energy. So, dakulang bagay, mga tugang, ang mga sabi nga ni kang paglaom na kumbaga sasabihin ta na garo ngayang itong 84 billion pesos na pledges, sinyal ito na ang probinsya o itong renewable energy para po sa probinsya, bakunang harayo, madali-dali na maabot mga tugang sa kamautan para maging realidad. So, may mga na-identify na mga lugar particularly para po sa solar energy. Ini po na base duman sa pigpresentar, kung naroon duman po ni pigpresentar yan ni Mr. Arnold Onrubia, yung roadmap kang probinsya na nagko-filing na ang San Miguel Island, ang Tabaco City, mainland, mga tugang, may vast potential para po sa solar farms dahil lang po sa pigapo ng solar irradiance levels. And ini, sabi nga ni Kayan, nagpo-posisyon nga sa Albay bilang forefront sa renewable energy generation sa nasyon. So, apera dyan, impiduran, tsaka daraga, may mga na-identify man tabi. Now, kanakaagi pong aldaw, yung mga friends natin, kapartner ta sa Philippine Movement for Climate Justice, nagbalik, digdi po sa Albay, particularly nagdumampok, nagkortesiya kay Mayor Crisel Lagman Luistro para sinda magbisita mga tugang duman sa San Miguel Island. May kaibanan sinda mga tugang na hali sa Center for Energy Research as in United International University sa Bangladesh para mag-site visit para sa posible na solar microgrid system, mga tugang. So, kaibanan duman si Sir Edwin Atisalunya tapos si Sir Larry Pascua. So, aram ko nagbabiyahe po ang mga ini, pero kunin natin ang update kay Sir Larry, diyan sa diyan sa kanyang location ngayon para malaman natin kung ano ang nangyari duman sa pagbisita. May kasama silang may kasama sila na partner natin, kasama pati yung senior officers at saka yung PMCJ National Coordinator na si Sir Ian Rivera. So, gusto tang masabutan kung anong nangyari. Yan. What transpired during the visit? Dediretso na ba? Yan. Na makakapag put up sila nito po na na planta ng renewable energy dyan po sa lugar. So, bumisita sila sa sa San Miguel Island. Dahil ko lang po aram kung arin duman, kung sa hacienda o sa ibang mga barangay po dyan sa lugar na yan. Nasa linya na si Sir Larry. Yan. Sir Larry, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig po ng DCGV at salamat po muli Kuya Mario na sa pagkakataong ito. No? Opo. Yan. On air na tayo sa Boses ng Kapalibutan program. Di ko lang magip si Father Momoy at nasa travel din yata. Okay. Now, Sir Larry, I am excited ang makita ko yung inyong yung inyong information na bumunta uli kayo sa Albay. Apo. Nag-courtesy call kayo kay Mayor Crisel, tapos bumisita kayo sa San Miguel Island. At may kasama kayo na galing sa Center for Energy Research at United International University in Bangladesh. Ano ho yung purpose po ninyo ng pagbisita doon? Ito ba ay
kaakibat na nung naarating natin na milestone nung nakaraang taon during the investment summit? Opo, Kuya Mario, yung pagbisita nga natin po doon ay validations at ng ating ginagawa na pagtutulak po natin ng renewable energy, no? Pangalawa po, tinignan po natin yung ano bang pwedeng microgrid design ang pwedeng mailagay doon. Kaya kasama natin si Sharia Ahmed Chowhary, taga Bangladesh. Dati po siyang consultant ng Department of Energy ng Bangladesh. Same time, siya po ay eksperto sa pagtatayo ng mga renewable energy na actually may 200 project na po silang naitayo, no? Hindi lang sa Bangladesh, sa iba pang lugar. Kaya itong pong aming kasama ay aming consultant po para po rito sa mga ating isasagawang mga renewable energy project. Ayun. We understand na yung San Miguel Island, ito yung parang na-find out na maganda ang irradiance pagdating po sa solar energy. Opo, yun po ang pinatutunayan nga po nung aming consultant na very feasible, no? At kaya po hindi lang po do sa site, maging yung mga kilometer ng mga wire na kailangan ma-establish pa paano ang connections ng mga kabahayan, no? Kaya bukod doon sa site, tinignan din po natin yung paano ba gumagana yung tinatawag nilang mother meter doon at kinakabitan yung iba't ibang mga bahay, no? Nag-evaluate din po kami yung magkano ang presyo ng bawat bawat pamilya ang binabayaran, no, doon sa BAPA. At we find out na napakamahal po. Bagamat ang ating rate po ng Aleco natin, no, ng ating electric cooperative ay 11 pesos, doon po sa kanila ay iba ang presyo. Pag sa isla, iba na? Iba presyo po. Meron pong may dagdag po ang BAPA dahil po sa kanilang para po sa kanilang operations at yung kanilang pagkokolekta po ng paniningil, no? Meron din pong binibigay pa ang local government sa kanila ng subsidy. Kaya po medyo kumbaga yung rates ng Aleco may dadagdagan pa po ng almost 7 pesos. Tapos meron pang subsidy on top of that. Kaya malaki po yung talaga pag kwinenta mo, malaki yung rates na doon sa isla. Ayun. Opo. Previous na mga usap natin na Sir Larry, nababanggit na yung hacienda sa San Miguel ang parang may malaking potential para mag-put up ng solar farm. Ito ba yung lugar na binisita ninyo? Opo, actually nakausap po natin si si Kapitana, no? Opo. Hindi ko matandaan Baliling, Kapitana Baliling, no? Ang ating siya po yung aming na-interview doon at nabigay po ng mga informations, no? At yung sinukat din po natin ilan ang demand nung buong isla. So kaya may initially yung mga informations meron na tayo, pero kaya po tayo nag-courtesy call kay Mayora ay para po yung mas mabigyan po tayo ng maraming access sa mga data na nahawak po nila. At mula po dyan, mabubuo na po natin yung design. At yung magagawa na po natin. Tapos pinag-usapan din po namin nila Mayora yung mga posibilidad ng mga joint venture, no? Mga financial model na pwedeng mangyari. At ano yung pwedeng maging paano mag-ooperate ang mga microgrid dito sa isla. Kaya may ganun po. Pag sinabi nating solar microgrid system, Sir Larry, parang technical yan, ano? Anong gusto ibig sabihin yan? Sige po, yung microgrid po ay una, kaya po microgrid kasi po hindi na po natin sila ikukonekta sa main grid, no? Yan po yung dapat ay hindi sila connected sa main grid. Bagamat meron pong existing na connection yan mula do sa
sa Cagaray, no, malayo pong ano pa na nakaano po sila na nadugtong na po yan eh. Mhm. Meron pong ganyan pong ano, pero yung voltahe po nila ay masyadong mababa, no? Mhm. Kaya at erratic pa rin yung kanilang kuryente. Ang dahilan po niyan dahil napakalayo ng koneksyon, no? Mhm. So, ang konsepto po ng microgrid ay yung connections ay within the island na lang po, no? Ayun. So hindi siya dapat konektado na doon sa main grid kasi nga merong hindi kayang i-sustain yung pasok ng kuryente or Yes. enerhiya from the mainland, no? Kasi siya yung pinakadulo. Maganda kung- yan, ano? At yung microgrid na yun, mas efficiente yun kasi yung kuryente ma-generate ay hindi maliit na magiging system loss kasi kung yung kuryente nagmumula sa malayo, yung system loss mas yung takbo ng kuryente mas yung system loss o yung nawawalang enerhiya. Yes, yun nga, ano? Dahil microgrid na lang, mas malilimit yung system loss na siyang binabayaran din natin. Tandaan natin yung system loss sa ating bayarin Mhm. ay whether magamit o magamit at hindi magamit babayaran din natin, no? Ayun, maganda to, ano? Ito palang solar microgrid system is parang doon na talaga sa isla siya magsusupply. Opo. Kasi kung titingnan nga natin sa presenting setup, ito yung sasagot doon sa problema nila ng papalsok na ilaw, ano? Patay sindi, Opo. tapos mababang voltahe, tapos yung systems loss. Opo, yung mga ganun po, no? Kaya yung ibig po sabihin para maging competitive lalo at maging mura ang kuryente Mhm. ay ito po yung mga magiging parang mekanismo, no? Kasi kung wala na yung system loss, no, ma-eliminate natin yan. Mhm. Pangalawa ay yung generation ay hindi na magmumula sa fossil fuel. Mhm. Stand alone na yan, nandyan na yan, no? Mhm. Plus kung ito ay tawag dito, yung rates niya mas mapapamura, no? Ayun. So ito ba, Sir Magiging Larry? competitive. Ito ba ibig sabihin ito, this will operate separately from from Aleco? Ay pinag-uusapan pa po, no? Actually kaya doon kay Mayora may maganda sanang maging ma-involve yung Aleco kasi we still Aleco hold the franchise, no? Mhm. Pero may mekanismo naman po ang DOE na kung yung mga isla na hindi nabibigyan ng sapat na kuryente Mhm. na mandato ng mga electric cooperative, no, mandato ng ating gobyerno, yung mga ating kababayan na nandun sa isla can file a petition for a microgrid system act, no? Meron pong batas na nagsasabi na pwede silang i-allow Mhm. at bigyan ng pahintulutan ng mga third party o yung other entity na mag-put up ng sarili nilang ng enerhiya para sa island. At Opo. yun po yung napag-usapan din kay Mayora na may malaking papapilin or gagampanan ng local government. At yun ang gusto po ni Mayora Crisel na mas mabigyan ng serbisyo yung mga kababayan natin na sa San Miguel Island. Opo. At sa pag-iusap po nyo kay Kapitana, kumusta ang pagtanggap ng mga kababayan natin doon? Ay, opo. Bago siguro gusto ko lang po muna ipaabot yung aming malubos na pakikiramay sa pagyaw ng kanyang ama na si Congressman Edsel Lagman, no. At kami po ay nalulungkot na dahil nga yung pagkawala ni Edsel, no. Pero po yun yung aming gusto pong yung pagtanggap po, alam niyo naman po, very warm, no? Very receptive at very visionary din si Mayora. At nakikita niya rin yung problema na mataas ng rates na dito sa isla. Kaya very hopeful din siya na mabuo agad yung design, yung feasibility study, yung financial aspect diyan para ma-push through yung proyekto. Ayun. Opo. Anong assessment ni Engineer Shahriar Ahmed Shawhari
Ay, ang assessment po ang naging kasunduan po, may mga data pa kaming inaantay, pero ang ano po kami gagawa na po ng tao dito technical design, no, para i-present na paano ba maitatayo, saan ba ang pwede, may ganun pong at anong mga linya ang pwedeng gamitin diyan sa Kaya may possible po mga after a month or 2 months mabubuo na po yung technical design, no. Opo. Dagdag ko rin, Kuya Mario, yung ating pong roadmap ay almost complete na. Kaya i-present din po natin yan soon this month, no. At kaya po bago ko po ma-share yan yung information, kailangan ko muna pong mabigyan ng copy po si Acting Governor Glenda Bungao. Glenda Bungao po para ma-inform muna natin siya. Kaya babalik po uli kami diyan para diyan po at eventually po ipapublish na natin po yung roadmap para po do sa ating mga local government na mag-guide po sila ano po yung mga potential at feasible project na para sa kanilang mga bayan. Ayun. So ito ay exploration natin ito kung possible talaga na magtayo. Pero wala pa dito yung umaako na kumpanya kung sinong magpapatayo. Wala pa pong mga eksakto, no, pero may isang bayan na meron na pong nag-signify ng interest niya. At yan po yung Alt Energy sa Piodoran. May ganun na po, nagkaroon na po sila ng mga hindi lang may 3 times na po sila nag-validate diyan. Kaya meron na pong parang umusad na po yan. Pero at diretso pong kausap nila yung landowner, no, na nakita yung kung saan feasible yung yung solar farm, no? Meron pong ganun. Okay. At solar farm at wind and may hydro, yun po yung nakita nila doon sa Piodoran. Tatlo pala para sa Piodoran. Opo. Nagkaroon na po sila ng satellite imaging din, kaya we will just wait for yung result ng kanilang engagement. Pero ang ang gusto po natin nga talaga meron ang bawat investment meron malinaw na usapan, no, at mga anong tawag dito, agreement do sa mga local government, kasi to protect yung mga project at yung kumbaga yung mas maging competitive ang mga cost, ng electric cost, dapat may papel ang gobyerno. Otherwise kung private lang din, bako hindi maging ganun ka competitive, no. Ayun. Same time po, kailangan po yung Aleco makita na nila yung opportunity. Ayun, so ibig sabihin nito. Sila rin po makikinabang dito. Ano mang investment na napapasok, eventually the Aleco will gain on this, and we're hoping na magkaroon na po ng open line sa kanila para makapag-usap po sila ng mga ilang investor natin dyan. Apa. Sir Larry, ibig sabihin ba nito, maliban doon sa pagkilos ng provincial government of Albay, kinakailangan yung bawat bayan na na-identify natin na may posibilidad na pwedeng magtayo ng mga planta dyan ng renewable energy, dapat kumilos din? Opo, kasi kung ang titignan natin yung interest po ng probinsya ay siyempre ang kailangan bawat bayan may kakayahan, may pwedeng i-generate, no. So kung may magagamit 'yon, matitiyak natin yung energy security, no, yung ating pangangailangan sa kuryente. Pangalawa, it can develop yung local economy, no. Yan yung mga magiging niya. Yung three, it will ensure yung cheapest, no, pinakamurang kuryente kung kaparte ang ating mga local government, ang Aleco at yung investor, kasi mas magiging yung laki ng investment pwedeng pagtulong-tulungan nila, hindi agad-agad kumbaga hindi agad siya magiging malaki ang benta ng kuryente kung lahat ng mga stakeholder ay kabahagi diyan. Ayun. Opo. Sir Larry, maliban diyan sa San Miguel Island sa Tabaco at saka doon sa Piodoran,
mayroon pa bang ibang mga areas like Legazpi, Daraga, and Tiwi na posibleng bisitahin din ng grupo ninyo para mag-validate? Opo, may papunta po rin sila sa sa February 18, 19 yata, papunta sila sa Rapu-Rapu. Rapu-Rapu. Yan, sa Rapu-Rapu Island. Tapos sa Malito, papunta rin sila dyan. Papunta rin sa Uwas at saka sa Ligao. Yung mga ganun po, may mga bibisitahin din ulit para lang doon sa mga validation din. Ayun, validation for solar energy and wind. Solar and wind po. Ayun, opo. Okay. Sir Larry, di na kita abalahin. Alam ko may biyahe ka ngayon. Opo, Nahugot kita. Sige po. Baka po may dagdag kang gustong ipaabot sa ating mga kababayan. Hindi ko na itanong sa inyo. For the information of the public, please go ahead po. Siguro nagpapasalamat lang kami sa provincial government of Albay, na nagbigay ng oportunidad na ma-prove natin yung feasibility ng 100% renewable. At itong dokumento na piniprepare natin na roadmap ay proves na yung renewable energy sa buong bansa ay very abundant. At itong bagay na to ay malaking para yung ating mga policy maker makita na nila na yung kakayahan ng ating bansa ay that we need to tap, at dahil din may climate crisis, ito yung ating mabilis na tugon, para pabilisin natin ang pag-shift sa renewable energy, at magiging imposible to kung magiging yung ating gobyerno ay very actively pursuing renewable energy. Para sa ating sa ating sustainability at tugon sa climate crisis. Aba, maalala ko, Sir Larry, ano ang mga posibleng challenges na nakikita ninyo? Ay nasa naman po talaga, nasa mga policy, Kasi yung capital ay hindi naman masyadong problema kasi may maraming interested sa mga investor, both domestic and international. May mga very kumbaga nandiyan yung access for capitalizations, pero ang isa talaga yung mga ating mga policy na medyo komplikado, medyo mahirap, at siyempre yung interest ng mga monopoly dito sa power industry natin, nandun ng challenges. Pero lahat yan makakayanin kung yung ating national government and local are providing yung platform to harmonize yung mga batas na magbibigay katiyakan na maging democratize yung ating energy sector. Ayun, sa tingin ko sa constant ninyong mga ginagawang ito, hindi malayong mangyari yung pangarap ng mga bawat mamamayang Albayano na magkaroon talaga ng renewable energy by 2030. Actually, nakita naman na nila, nandyan po yung geothermal, nandyan lang sa atin pero hindi natin magamit nga dahil sa ang ating energy services ay mas pinapaboran yung business, kaya napupunta doon sa negosyo, kaya binebenta kong sa malayong lugar para mas malaki ang tubo. Pero kaya nandyan po talagang matagal nang hinahanap ng mga Albayano ay ito yung pinapatunayan natin na mayroon kailangan ayusin ng mga policy, at ang renewable energy ay kailangan mag-serve sa purpose ng ating mga locals. Yan. Pero pag may nakita na dyan na tumatakbong RE, palagay ko magiging parang parang sasabog ito sa buong Bicol. Actually, marami naman po mga project na hindi lang sa Albay, buong Bicol region marami. At kailangan lang natin talagang mas mapabilis at magamit ng bawat probinsya, kasi otherwise hindi siya useful kung ang konsepto pa rin ay ibenta lang sa Metro Manila, 'di ba, sa ibang lugar. Dapat maging part siya ng
service at development ng ating rehiyon. No? Yan. Saka sana yakapin lahat ng mga leaders natin, ano? Lalo't Apo. ngayon na paparating yung eleksyon, sana yakapin ng lahat ng leaders natin itong mga adikain na magkaroon ng paggamit ng renewable energy para magkaroon tayong malinis na kapaligiran. Opo. Apa. Sige. Sir Larry, maraming salamat po. At good luck po sa sa grupo nyo. Ingat-ingat po sa travel, ano? Sige po, salamat po. At papasyal po kami dyan pagka balik po namin dyan. Yes, Opo. sir. Yan. Thank you Salamat very po. much. Opo, salamat. Yan. Mga tugang Sir Larry Pascua, Senior Officer ng Philippine Movement for Climate Justice, na patuloy po na tumutulong sa Provincial Government of Albay para magkaroon tayo ng yung marating talaga yung 100% renewable energy. Mabawasan yung paggamit ng, o kung hindi mabawasan totally, maalis na ang paggamit ng fossil fuels, and then gamitin natin itong mga ibinigay ng kalikasan, di ba? Yung air, yung hangin, yung wind energy, yung galing po sa solar energy, tapos mayroon pang hydro. And mayroon pa yung atang pag-aaralan yung kung paano bang gagawin nating makabuluhan at kapag kinabang yung mga alon ng dagat. Ayan, yun ang mga marami na ngayong mga sinasabi nating kailangan gawin para po dyan. So, it's good news, ali. May nagbisita na. Mga tugang na na nag-assess and pigiling na and positive ang sa iyang response. May kinaraman dyan po sa expert sa renewable energy, halin po sa Bangladesh, kaiba na kaso nakaaging garupit sa 28 ito nagduruman sinda, pigagdangan niya ko kundi di man ako makahali. Baga kung abot ng subas ko duman, rimate ang newsroom. Kaya sabi ko, pagbalik nyo na lang, tawagan kita at magkintuan tayo at ma-update natin mga kabayan natin, mga albayano. Okay? O mga kabayan, yan po ang unang kwento natin. Let's just hope for the best na mangyari po ito at nang mabawasan yung gastos natin sa enerhiya at saka magkaroon tayo ng stable na supply po ng kuryente sa satuya pong probinsya Canalbay. Alright? Okay, mga tugang, yan po ang primero rangkada. We will be back for more stories. Bakalis lang po kani. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayan ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. An oras hatod sa indo kang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Happy Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang
tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang alas 10:30 na po, Ninaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Bakit tugang balta po kita sa programa. Ngayon pong aldaw, boses kang kapalibutan. Ako po si Graray, si Mardila Daingiba. So, duman po sa mga kababayan natin, mga kokoteres, good morning. Ha? Good morning po sa mga nasa industriya ninyog. Ngayon pong mga panahon na ini, kumusta na po kamo? Kumusta na yung benepisyo ta sa CFIDP, yung Coconut Farmers Industry Development Program? Nakapag-restro na ba kayo? Ano ang problema ta maluya ang dalagan kang registration? Ha? Mga tugang sa natatada po niya itong 30 minutos, kauronon ta ang provincial official, mga tugang kang Philippine Coconut Authority for Albay and Camarines, o kaya Catanduanes, si Ma'am Sofia Bukad, no? Para masabutan ta, ano nang update kaya po na registration sa CFIDP, kumusta na sa mga kokoteros na kabenepisyo na lamang iguana di Albay as in Catanduanes area. Huya po tabi ang tuyang exclusive na interview with Ma'am Sofia Buk. IDP po. Good morning po. Ang ano po kaya, good morning po nan sa gabos na paradamo kaning programang ini. Apa? Boses kang kapalibutan. Boses kang kapalibutan na ang for ni Father Mumoy. Mar de la Cruz pa. Saka ni Sir Mar de la Cruz. So, sa gabos po mga kokoteros, dindi sa Albay, Catanduanes, and mga neighboring na probinsya, magaya-gayang ang daw sa Indogabos. Opo. Pirang percentage na po ang mga nakarehistro tabi ko niyan? Actually, as of today, ang nasa NCFRS for the province of Albay, nasa around 16,000. Out of 50 plus, 56 ata yun. For Albay alone. And for Catanduanes, yun ang medyo mas hababa ang turnout duman. Kaya nasa 2,000 pa lang. So ano pong classification kaya ng mga nakarehistro na? Ang landowner, so tenant, then farm worker. So mga paraguti, para kupras, yun man po yan. Pero kumbaga, itong farm worker na ito, mas-heroin siya duman sa, yun talaga ang main source ng livelihood niya. Ayun, doon ba siya nakafocus? Bako po itong intermittent na paburbuntog lang, daiman po ito. Ayun, dapat palang talagang duman siya nakafocus. Halimbawa para sungkit ka, para guti ka digdi, pagkatapos mo duman sa ibang farm. Ayaw po kayo.
Okay, so sa sirin po ka na sitwasyon, garudi iton pa sana sa target po nindo. Ano po ang naging problema na nahiling po nindo? Ang inot kaya, Kuya Mar, ang pinaka-limiting factor ka ito, dahil although nagbabayad ng incentive ang PCA for every application ng NCFRS sa enlistment, gari 10 pesos lang ka ito. Dahil man kagat kang mga pig-alok ni ka ito na mag-conducer kaya na survey. Pagkukumpara nila ka tong sa RSBSA nga ni ma'am, 1 page lang, 40 to 50 pesos da per application. Samantalang ayan yan sa NCFRS, back to back, kagulping question, 10 pesos lang. Kaya, dikit lang talaga. Same with kaning yan sa enlistment. Kaya lang, harang mo na lalo sa inflation mo yan, pang financial, pang kwarta. Kumbaga, nababaratuhan pag iraray sinda. Okay, may 7 programs yan na nakapalaman sa CFIDP. Ay, kagulpi yan. Opo. Kumusta ang didi po sa to? Kasi ang under the Coconut Farmers Industry and Development Plan, na iyo po yan nahaman na plano kung paano gagastuson sa Coco Levy Fund na every year may allocation. Then yan po pinagbaraba nga po yan kang 14 o 15 agencies. Interagency. So igwa po dyan so PCA, Saroyan, may DOST, may CDA, may DTI, may ATI, may TESDA, Philmic, may DA, Land Crops, may DA, so animal. Tapos sa NDA naman, National Dairy. Igwa ng DPWH, kasi sa farm to market road component. Then itong sa Philmic naman, sa shared facilities. So, yan po ang nagharati-hati plus shared pa lang kasi sa scholarship. Ayun. At sa ano po yan? Ari na ang mga na-avail ninda, digdi po? Actually, ang naano na po ngunyan, particularly po digdi for the province of Albayan, Catanduanes, nagbo na po itong hybridization. So, halos 2 taon na kami na namumudbud ni hybrid seedlings, although dikit man lang kasi dikit pa man lang ang production ang hybrid seed nuts. Then itong sa CHED scholarship kang mga nasa college students na mga beneficiary kang mga coco farmer na registered sa NCFRS. Then kaya lang medyo selective naman sa kurso. Kung mayo duman sa listahan, most likely dahil mga makakaabot. Abo man magawin. And may mga kasi na indigent. Pero, CHED na po ang bahala kaya. Ayun nga, anong kurso po ang pinaka, yan? More on agricultural related. Agribusiness? Opo. Ayun, Kasi may mga agri-aro pa yan, agribusiness, agricultural engineering. Parang yung parang yung scholarship kang COVID kayo ito. Aron kayo yan. Talagang related sa... Pero may nahiliman ako duman na may public ad nga ni. May Biz Bio na kaiba. Pero, kumbaga, pinakamayor talaga mga agricultural. Ayun, ano po yung pag-avail kang na-benefits kayan kang farmers, kukuteros ta? Dapat na mag-organize nila ito ang cooperative? Not necessarily kasi kung depende kaya Kuya Mar sa gusto nindang i-avail. Okay. Pag siya itong shared facilities, talagang mandatory, basically kay pan talaga cooperative and dapat may financial track record na sila for minimum of 2 years. 2 years. So kung halimbawa naging kapaman lang mo niyan, may ka pang track record. Yeah, hindi po sa Albay and Catanduanes, may mga organized cooperative po ng cocoteros? Ikaw naman po, actually, itong naka-avail kang shared facilities for the province of Albay na ang ninda is preference nila is itong White Copra Central. Yan po sa Tunay Tapat, Lahing Pilipino sa Bulbon, Libon. Bulbon, Libon. Ayo pa lang po yan nakawin? Last year pa nga po yan. Kaya na nga ma-deliver ko itong mga equipment ready na. Philmic ang nag-fabricate. Kaso ang problema, sulalaugan ka itong
shield house, mayo pa. Dapat i-provide yan kang cooperative. Dahil itong infra component, yaon sa DPWH. Oh. Ang dangog ko, gari na-divert so pondo. Sa pundo. Na-invest para duman, na ilaw duman na sa gabos sa FMR. Naku, nakapam to market road ka, boss. O di ito maidi-deliver kang Kaya, filmic. baka ngunya na taon, mag-set aside sindaning para duman sa pondo pa itong mga sa production area ng mga sa shared facilities. Saka lang po yan mamaterialize. Naku, may kunyang kita bata, pirang taon na sana natatada. Ano pa man lang yan, initial 5 years. Okay, Nasa 3rd year na kita niya. So may duwa pa. Then, yan sa initial, pero ang project ko kaya kayo po yung 50 years. 50 years. Ang implementation ng CIDP. So, yan po, saro yan ang PCA, hybridization, so scholarship kang CHED, then ang 88th month po, natapuan talaga sinda kayo itong mga training Opo. para sa mga coco farmers. Then, ang skills training man under TESDA, igwa naman kayo ito nakandak kang the other year. So, agro-entrep, organic farming. Kaya lang, iyo lang ito for the province of Albay. Then last year, Mayo na. Ayun, natingga. Natingga. Uh-huh. Tapos ang DTI man, continuous mga ano yun, may mga product promotion. Yes, opo. Talagang active yung DTI, ano. Pig-incorporate na nga na so cacao, yes. Tapos coconut. Diba? Coconut and cacao, tapos pili and coconut. Diba? At least may kunyan. May nailimang kita talaga na sa mga involved dyan. Opo, opo. Sa Camnorte nga may nailimang itong ito, garo parang crackers na may coconut ang base na eh. So may mga na-inspire man talaga. Ayun. Pag-abot naman sa ano yan, hybridization, kumusta po? Ang hybridization kaya, Kuya Mar, dyan kami nagka-problema kasi ang source niya ng hybrid is ito man lang na sa mga center ni mga research center dito sa Albay. Opo. Tapos itong sa Zamboanga, Igwa sa Davao. Unfortunately, ang pinaka talaga kang PCA is itong seed farm sa Zamboanga. Kaso na tira ng kukulita. Kaya mayong sendang production sa mga. Anong klase ng mga kunyan, ma'am? So, harababa na yan? Hindi, iba-iba po ang pero sa sa under SAFE IDP program, nag-zero in lang na ang naumilang duman under that program is yung hybrid. Ayun. Na signa. Ini mga nang pa-process ng mga fresh coconuts baga na abo na yung magkupra kundi debuyon talaga ining mga so para nakali sa sabaw kanyo gali sa ano. May mana kapag-abil kaya? Iyo. Ayan po, mga yan, small scale lang kaya yan po yung ini kayang sa shared facilities. Although, saro siya sa component sa itong Buko Center. Parang food center siya na gabos mga coco-based ang i-serve mo naman. Opo. Tapos, igwa siya sa BCO base. Igwa siya sa itong husk base. Igwa ning charcoal base. Igwa man ka itong susatadi, tuba. Tuba, opo. Opo. Ayan po ang mga iba-ibang component under the shared facilities program. Dapat kaya nito duman. Sabi ko man, kung ako papapiliin, duman ako sa pagkakan. Kasi, ang obserbasyon ko, pag mga pagkakan ang negosyo, pirming nagpo-prosper. Klik-klik, adi. Yes. So, tsaka ang din kasi, kung magpo-process mo man ang gansonyog, hindi ka mahalat ng 45 days para magka-income ka. Sabi ko po nga ni Kuya, pag yan, kung papapiliin niya ako ang mga farmer between mature and buko, tumala ka mo sa buko. Kasi niya ako ang new pagkakanyan. That is a food commodity per se. Kaya lang, in case na may surplus, na dahil naubos sa pagkakan, yan, kaya gigibo siyang kupra.
para ma-lengthen sa shelf life niya. Yan man ang purpose. Pero actually, ang kopra, raw material siya. Ayun, opo. Bago siyang process. Maringay mo yan ta, na-discover na sa white copra. White copra. Kopra. Ito pong white copra, ang pinakaano man ka to. Kasi kung halimbawa, several network o itong copra, white copra central, gari may malaog dyan na magiging parang consolidator na siya ang ma-absorb katong mga production na white copra para sa oil milling. Kasi ang pinaka-purpose yan is ma-minimize itong processing. Nadayin mo na siya pwedeng i-bleach, ma-minimize mo dahil ka na mag-bleach, pwede siguro deodorization para so parang niya bako itong talagang innate na natural na parang kang nyug. Maamling. Oo. Yan po ang pinakaano kayo. Pero ano yan, in demand daw po yan ngunyan dahil tigahalo na sa diesel, yung coco diesel? Actually po, ang Pilipinas nga niya, itong nakaulay kong si Dr. Cruz, dahil ang nagantayan na pioneer na nagkakantayan sa biodiesel. Ang sabi niya, dapat nga ang Pilipinas 20% na ang additives. Yes. Kumbaga, sa 1 litro, 80% kayan, ang crudo, ang 20% dapat coconut. CME na. Kasi dahil man, kaya nasa 3% pa lang kita. Ngunya na taon, 3%. Last year, 2% ang additives dyan sa crudo. Ayun. Yan po ang tigang niya. Tiging kami na ng mga kokoteros na sa mga halimbawa na bagyuhan, i-re-establish giraray sa mga planta and i-minimize mo na ang pagkaraputol. Kasi maski niya ko, anong effort kang PCA magparapatanon kung daiman pupundoon ang pagparaputol, gari zero, man giraray pag pinagkwintada mo. So sabi ko, para mag-prosper ini, mamit ka man ang, sabi ko, ang mga neighboring tangaling nasyon, 20% na ang nilda sa CME, biodiesel. And may ano po kaya na, gari pwede siyang, so, sa household lang na mag-ibo mo. O, tigano kung ano ito, na kung ano niya ako invite naman. Ayun. Ano yan, ma'am? Naka-apekto sa ano yan? Pera dyan sa mga pagpuputol? Naka-apekto sa coconut industry ng mga sunod-sunod na bagyong uminagis ito? Yes po, definitely. Kasi ma-abrupt na mawawaran sa production. So anong maisusupply duman? Kaya maski po nga ini mga nagpa-apply for cutting, sabi ko, maski niya ko yan haralangkaw na, kung namumunga pa man ang nyug, dahil siya pwede tutulong. Pero sabi ko, kung talagang nanggigigil na kamo, magtanong na kamo naman. In the event na mamunga na sa tinanong nindong bago, hindi mi na yan tubutan na tutulong sa mga haralangkaw. Pero kung mayong replacement, dahil. Dahil pagsalitan, pag ano mo na. Dahil ka pa man nakasiguro kung kang tinanong kung mabubuhay uday. Kung mamumunga yan, uday. What if pinutol mo na sa dati? Mas sigurado yun. Kaya mas ito nga ni may mga occurrence ng bagyo. Sabi ko, mas maray i-preservar ang nyug pag nakatindog. Yan kalbo na. Opo. Now, may program ba si Presidente Bongbong Marcos na by 2028 makatanom kita yung 100 million? Piraman ang kairasan ka sa Bicol. Ay gulpi po, actually ang Bicol may nasa 712 hectares para sa SPRLCP. Phase 2. Tapos may dati siyang phase 1 na around 175 ata yun, hectares. Then ang dakol-dakol is itong sa fertilization project. Nasa 7,000 plus. For Albay alone, 7,000 hectares. 7,000 hectares? Dati 100 lang yan. So kung yan, ano yun? Natanaman na? Ano yan? Fertilization yan. Fertilization lang. Ayun, so ano yan? So mga lugar na natanuman na, igwa na po kita? Iba naman po mga natanuman, kaya lang sabi ko nga ni kakadikit na kasi ang Albay nga ni for
2023, nasa 37 hectares lang na hybrid ang naitanong nila ito. Opo. Then last year, nasa 46 hectares. Although ang target mo is 45 man lang for albay. Then ang katanduan is dahil siya pigtawan ng allocations hybrid kasi ang ano man kang ang stand kang central office dahil hindi daw yan mag-uobra doon dahil palaging binabagyo. So sayang lang din ang investment. Dapat doon mga native. Yung native lang. Sabi ko nga, mas sa kanila, adaptable sana doon, yung mga tall variety. Kasi proven na yun. Yeah. Ang gusto nila, yung dwarf. Ito naman Hababaw kasi ang... ang gusto nila, mababa daw. Sabi ko, tumataas lang din yan. Kagaya ng tall. Yun nga lang, sabi ko, mas kumbaga, mas ma-speed magdakula sa tall, magtaas, kaysa kay ng dwarf na variety. Pero niya, kung nagtataas man yan. Pero sa target ma'am, pera na ano yan, 2025? Opo. Nasa pira na ang ano ta? Sa hybridization mo niya na 2025, dahil pa na anong maray kung pera ang allocation mo. Siguro mga 50 araw kaya. Ayun. Ano yan? May nagpuputap kinarsiri ka mo? Para dyan? Para sabi nga ni Kenny, diretso ang ano. Actually, ngunit Kuya Mar, ang nagpuproduce ng hybrid is itong sa Albay Research Center kasi ang may dakol na tanong duman kang takunan. Iyo po yan. Takunan dwarf. Iyo po yan ang pigigibong mother farm. Nakababa. Tapos, itong father o source ng pollen, either na yung Laguna or yung Tagna ng Tol ang pigagamit. So, igwaman po ang albay, so digdi sa gapo, so farm baga dyan ni Jobuken. Iyo po ito ang pigagamit ni Hunyan, pigre-renta ng PCA para duman mag-conducir katong hybridization. Darong dumungo kay itong niya pa si Sir Tres Peces. Naghanap ki lote duman sa may party kang ano yan sa Kamalig na kung pwede lang magibong ano yan, magibong nursery. Ano po ito? Nag-prosper? Ang naku ami pong ano yan, nursery. Ang ano kaya Kuya Mar, iba man itong kumbaga ining ginigibuming off farm for hybridization is stabilized na. Kumbaga yaon na sa farm, yaon na sa nyug na mumunga na. O rerentahan na lang ng PCA. Tapos so na-harvest duman, ipo yan ang ina-nursery. Ayan ang gigibuhon. Ang nursery, tig-put up ni duman sa Albay Research Center. Kasi sabi ko, dumala lang kasi may mga interspaces man. Ako, may kudal na. Minimal na ang gastos. And meron man tao duman. Although pinakadumanan yung gerare sa dapat. Ayun. Paano ang distribution do kayan? Kamu mismo na tao o pig-request yan kan mga kuteros ta? Depende sa need kang mga farmers. Kasi kung sisayang mo yung magtanong kang hybrid, depende cater me. Pero subject pa po yan for evaluation kung ang katanungan is suitable for coconut planting. Ayun. May kaakibat yan na abono? Igwaman po. Pag dito sinustiniran yan, then makunyan, maabante. As per observation, pag mga hybrid, talagang dapat may support to talaga. Hindi pwede sa may dagat. Kasi nambiro magang abono is asin, di ba? Kaya lang, ano man kaya Kuya Mar, kumbaga, pag makusog ang duros, gari mo siya gigibo na windbreak duman. Windbreaker, ano? Naramdaman ko kay itong kakusugan kang init. So mga coconut dyan, may parting pidor, nag-grielo ang kulong. Nag-grielo ang kulong. Pag grabe po kaya talaga ang tag-init, lalo pag may El Nino. Yan, kung ma-observe po nindo ang nyug, gari yan mga kuluntoy na nagsasagna ang mga panampa niya na gari talagang ano siya, dehydrated. Natural po talaga yan. And saro yan na medyo nagpupula. Kasi very susceptible po itong mga rolling areas. Kasi dyan sa mga rolling areas, dahil slopey siya, ang tendency kang daga marasay. Marasay. Ayun. Kaya ang natatada, manipis na lang. So by the time na tinanuman mo siya ninyo, kulang ang suporta sa moisture pag tag-init. Kasi manipis na lang ang daga. Then ang irarong kaya, either kabatuhan. So yan po ang mikang sa evaluation kung pwede siya duman. Kasi kung manipis man lang ang daga, magayon lang sa inot,
siguro mga first initial years ng nyug, magayon ang bukaw kang nyug. Pero kung maaring lugod mabunga na, Gano'n na, So very important pa lang talaga yan na yung soil. Iyo po. Bagong ka man magtanong, talagang ipatesting na muna. Iyo po talaga. Tapos, kumbaga, mas dahil kakadikit pa man, mas preference nyo. So, medyo harani and accessible. Kasi, bako lang sa parte kang PCA na madaling mag-monitor, kundi maski sa parte kang farmer, pagharayo, now you see, now you don't. Baka makatanong, dahil na lamang binisita. Opo, sa ano po yan? Sa assessment po nindo? As official kang PCA or personal assessment po nindo? Sa coconut industry ta? Ano po, may pag-asa pa kita? Pero may pag-asa. nasa satuya lang yun sa mga kamot. Kung ma-prosper kita uday. Hindi baga ako yung So sabi ko nga ni, given na yan na kondisyon, circumstansya. Pero kung mapadaog ka kang present na sitwasyon mo, talagang daog ka. Pero kung lumaban ka dyan, na mag-adilanto ka man giraray, mangyayari yan. Ngayon. Sa gamit ang duwang kamot. Higos lang talaga, higos. Higos lang talaga. Ayun. Sabi ko, ako nga ni, bilang haloy naman akong extension worker kang PCA, sabi ko, bako pala nabasihan na may daga ka para magkaigwa ka. Maging estabilisado ka sa buhay. Kundi ang kaipon talaga higos. Iyo po. Maski may daga ka, dahil yung pigkatanungan, may man yan benepisyo sa inyo. Correct. Pero kung mahigos ka, maski may itong daga, makitanong ka sana, pwede. Basta ang sabi ko, dahil ang nindo pag ang kunon, ang bakong sa indo. Nakita nung kamo, gusto nindo sa indo na. Diyan nagkakairiwal. Yan. Naging Ma'am Sofia, salamat po sa presence po nindo. Maski araw kayo ni na talagang hectic ang schedule po nindo. Natawan nindo po yung pagkakataon ni Father na makaistorya ka mo rigdi sa programa may. And baka po may gusto kang ipaabot sa mga kokoteros ta. Sa mga partner agencies in connection kay nipong implementation ng CFIDP, nasa imo pong pagkakataon, ma'am. Ini po sa pangapunan ko po sa mga magniniyog and would-be mga kokoteros, dahil po kita magsawa na andurugon ta ang industriya kang niyog. Kasi sabi ko, ang satuyang nasyon is an agricultural based economy. And arang po nindo, sa gabos na agricultural commodity, gari niyog na siya ng pigi-export ta. So, tang ibabaga kitang nag-import magas, maski yan mga rekadong nag-aangkat na kita. So, data na po pabayaan na mawara pa ini industriyang ini sa tuya. So, sabi ko po nga ni, sa satuyang mga kamot na kasalalay, ang pagpadagos kang o pag-progresibo kang industriya kang nyugan, saka ang pagbagsak kay kung yan na andurugan pa, sabi ko, magmakulog kita na iyan kaya niya kung nyug, marayan kung nagsasaha na maski pinutol mo, magsaha, dayman. So, kay pang talaga, hanggat nagmumunga siya, maski yan halangkaw na, ipreserbar ka. Kasi po, ang pagkukulamber, sabi ko po nga dyan sa mga stakeholders ni, ang kukulamberin po niya kung negosyo, bako yan permanente. Correct. Ano lang, circumstantial lang yan. Halimbawa, may occurrence ng makasog na bagyo, kulting nagkaburuan, naputol. Yan, dyan ka mo pwede maglaog. Pero niya ako, so mga natadang nakatindog pa, pabayaan naman nindo. Ang obserbasyon ni kaya Kuya Ma, pag pinabayaan mo ini mga nakatindog na nyug na ini dainabuwal kang bagyo, in 2 or 3 years time, mamumunga yan. Mabunga giraray. Rather than magtanong ka, dayon ka kasiguruhan, awat na oram ning hayo. O kung ano pang nangyari, na buruntis ko, or na ano-anong hilang ninyo. Kumbaga halang ka ang risk. Yes. Na day mag-survive. Pero po, kung itong mga nakatindog dyan, pabayaan lang, maski yan kalbo pa. In due time, mamunga po yan. Namayong nang gigibo ng pati. Alright, mga dugang, inapunta kita ng oras. Ipanagos ko na lang yan sa aga, sa Lunes. Duman sa programa to po na haramon niya to. Yung dit naman sana po itong porsyon. Mga dagdag pa itong tips ni Ma'am Sofia Bukad para po sa mga kukuteros niya to. Huwag daw kayong susuko
mayroong potensyal at pag-asa po sa coconut industry. Sa Indo po ka boss, sa pangalan ni Padre Mau May Borromeo, si Jerome Nico Martinez sa DCGV Social Media Department, si rin man si Kuya Nems Flora sa Lado Technical, asin siyempre si Ma'am Sofia Bukad, ang Provincial Officer kang Albay ang Katanduanes, para po sa tuya pong pagipaguro niya na pag-aaga. Si rin man si Sir Larry Pasqua, kan Philippine Movement for Climate Justice, kasubago pong primerong rangkada kambaret ang kasuya pong mga istorya para po sa renewable energy. Thank you very much. Hanggang sa Sabado. Bye-bye. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Abangan